yung nangyari. 3 beses po siyang pinagsarahan ng pintuan. 3 beses siyang sinabihan ng Diyos, no, hindi. Pero ngayon, naiintindihan na niya. Yung no ng Diyos, hindi po rejection, ito po ay redirection. Kung nag-yes ang Diyos, dun sa una niyang plano, baka napahamak lang siya, baka naabuso lang siya, baka nasira ang buhay niya. Pero dahil nagsara ang pintuan, dinala siya ng Diyos dun sa tamang daan, dun sa tamang proseso, sa mga tamang tao, sa tamang pagpapala. Kaya nga po mga kapatid, kung may pinto ang nagsara sa iyong buhay, baka yan ay biyaya sa iyo. Hindi ka tinataboy ng Diyos. Inaayos lang niya ang buhay mo. Hindi ka pinagkakaitan ng Diyos. Hinahanda ka lang niya. Hindi ka ini-ignore ng Panginoon. Mas iniingatan ka pa niya. Ang tanong po, ano ang mga saradong pintuan sa buhay mo ngayon? Hanggang ngayon ba, hindi ka pumapasa sa board exam? Ilang beses ka nang sumubok, bumagsak ka pa rin, at maaaring gusto mo nang sumuko kasi nakakahiya na. Pero baka sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, hindi pa ito ang tamang panahon. Hinahanda pa kita. Hanggang ngayon ba, mga ilan po sa inyo, paulit-ulit na nalulugi sa negosyo? Hanggang ngayon, patong-patong ang kanilang mga utang. Baka sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, hindi pa ito ang tamang panahon para ikaw ay umunlad, magtagumpay. Kasi tuturuan kitang magpahalaga sa pera. Tuturuan kita maging mas matatag ang iyong karakter. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin gumagaling sa iyong sakit? Pagod ka na, paikot-ikot ka sa mga hospital, paulit-ulit na lang ang mga gamot, nagsasawa ka na, wala kang ganang kumain, at minsan natatanong mo sa Diyos, Lord, bakit hindi mo pa ako kunin? Bakit hindi mo ako pagalingin? Mga kapatid, baka hindi no ang sagot ng Diyos sa iyo. Baka may mas malalim pa siyang paanyaya. Baka sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, hindi kita pababayaan. Hinahawakan kita. Inaalagaan kita. Hindi ka man agad pinapagaling, pero may hinahanda siya na mas malalim na kagalingan para sa iyo. Tandaan po natin, hindi naman lahat ng himala ay instant healing. May himala po na paunti-unti na pagbabago. May himala po sa pagbibigay ng lakas ng loob sa iyo, gitna ng iyong sakit. May himala sa kapayapaan, kahit na may mabigat kang pinagdadaanan. At baka itong sinasabi ng Diyos sa iyo, na sa sakit mo, pinapalapit kita sa akin. Sa kahinaan mo, pinapakita ko ang aking lakas sa iyo. Sa paghihintay mo, tinuturuan kita na mas magtiwala. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nagbabago din ang iyong asawa? Araw-araw, parehas pa rin, parehong ugali, parehong kasalanan, parehong sakit ng ulo ang dinudulot niya sa iyo? At minsan, nagsasawa ka, napapagod ka na. Napapatanong ka sa Diyos, Lord, kailan ba siya magbabago? Mga kapatid, masakit po yan. Totoo. Dahil ang pinakamasakit na sugat ay hindi po galing sa ating mga kaaway. Ang pinakamasakit na sugat ay galing dun sa kakilala mo, dun sa minamahal mo. Amen? Pero baka ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Anak, hindi mo control ang pagbabago ng iba, pero kaya mong baguhin ang puso mo. Hindi mo man kayang baguhin ang iyong asawa, pero babaguhin ng Diyos ang pag-uugali mo. Na kapatid, sa gitna ng mga nagsarang pintuan ng ating buhay, oo, maniwala po tayo sa new option, sa mga new opportunity na pinagkakalob ng Diyos. Pero meron pa pong isang paanyaya ang Diyos sa atin. Ang magtiyaga, ang magpatuloy, ang huwag kang sumuko. Sabi po sa 2 pagbasa, kung nagtitiis ka sa paghihirap at patuloy ka sa paggawa ng mabuti, may biyaya doon, may pagpapala doon. In English, the second reading tells us that when you suffer and persevere in your suffering and continue to do good, there is grace in that. Totoo po ito.
meron po akong benendisyonan na isang bahay sa isang very exclusive na subdivision. Pagpasok ko po, nakita ko yung bahay, yung tahanan, nabigla po ako, napawaw ako. Sobrang ganda po ng bahay. Napaka-high-tech voice command. Pero pagkatapos po ng aking blessing, nagkwento po yung may-ari. Sabi po niya sa akin, Father, hindi ka maniniwala kung sasabihin ko sa iyo. Dati, napakahirap lang namin. Nangungupahan lang kami. Tigta 20 pesos lang yung aming bayad dun sa inuupahan namin. No? Parang ilang square meter lang. Siksikan kami ng mga anak ko. Doon lang kami sa squatter, sa tabi ng ilog. At kapag hindi kami makabayad, sabi po nitong nanay, pinapaalis kami, tinataboy kami. Hindi ko makalimutan yun, Father. Umiiyak ako. Isasakay ko yung aking mga anak dun sa aking gariton. Walang kasiguraduhan. Walang sariling bahay. Punong-puno daw po sila ng takot at paghihirap. Pero sabi sa akin ng nanay, kahit na gaano kahirap yung buhay nila noon, hindi daw po siya tumigil, hindi siya sumuko. At araw-araw, umiiyak daw po siya sa Diyos. At ito lang po ang kanyang dasal. Sabi niya, Lord, balang araw, bigyan mo lang kami ng sarili naming bahay. Ganun lang po kasimple yung kanyang pangarap. Sariling bahay. At ngayon, anong nangyari? Hindi lang po siya binigyan ng Diyos ng bahay. Binigyan pa siya ng magandang bahay. At hindi po natatapos doon. Dahil lahat po ng kanyang mga anak nakapagtapos. At yung iba, nasa abroad pa. Kahit na yung trabaho daw po niya, tindera lang noon. Ito po ang katotohanan. Kung magtitiis ka, maghihintay ka, may biyayang naghihintay para sa iyo. Kaya, ang tanong sa atin, sa mga saradong pintuan ng buhay mo ngayon, susuko ka ba o pagpapatuloy mong lumaban? Dahil magbubukas ang pintuan ng langit sa mga nagpupursige, sa mga naniniwala, sa mga nananampalataya sa Diyos. Amen? Kung hindi ka pa pumasa sa exam, hindi mag-aaral ka pa. Kung paulit-ulit na lang na nalulugi ang negosyo mo, magsipag ka, sumubok ka muli. Kung hindi ka pa rin gumagaling, magpahinga ka pa. Huwag mong i-stress ang sarili mo sa kakaisip. Kung hindi pa nagbabago ang iyong sitwasyon, edi humanap ka ng ibang daan, ibang paraan. Dahil ang mabuting pastol, hindi ka niya iiwan sa gitna ng iyong paghihirap. Hindi ka niya pababayaan sa gitna ng iyong paghihintay. Sa halip, ginagabayan ka niya habang ikaw ay nagtitiis. Mga kapatid, kung may pintuan na nagsara sa iyong buhay ngayon, relasyon man, trabaho man, pangarap mo, huwag ka matatakot. Dahil sabi ng ating Panginoon, I am the gate. Yun yung pinaka-importante. Siyang pintuan, siyang magbubukas para ikaw ay pagpalain, makatanggap ng grasya. Kung siyang pintuan na papasukan mo, hindi ka maliligaw, hindi ka mapapahamak, at hindi ka mawawalan. Dahil ang pastol na sinusundan mo, nadalhin ka niya hindi sa kapahamakan, kundi sa buhay na ganap. Kung may pintuan na nagsara sa iyong buhay, pagpatuloy mo, magtiwala sa Diyos. Tanggapin mo ang bagong direksyon. Huwag matigas ang ulo, at higit sa lahat, magtiyaga ka lang. Dahil sa tamang panahon, bubuksan ng Diyos ang pintuan ng langit para sa iyo na hindi mag-isasara ninuman. At kapag binuksan ng Diyos, doon mo masasabi, Lord, sulit ang lahat ng paghihintay, ang lahat ng aking pagtitiis. Salamat po, Lord. Salamat, O Diyos. Tunay nga, ikaw ay napakabuti. You are so good, sobra-sobra. Amen.